Ang kwento na ito ay nangyayari sa totoong buhay. Kwento ito sa kaibigan ni Lolo Conrado na itago na lang natin sa pangalang Danny. Itong mga panahon na ito ay nasa 18 gulang na itong si Danny. 5 silang magkakapatid at siya ang pang-apat at ang kasunod niya ay babae. Ang kanilang pamumuhay noon sa kanyang ama ay ang pagtutuba. Paminsan-minsan ang tatlo niyang magkapatid ay nakikisaka lang yon sa iba pa nilang mga kababaryo na nagmamay-ari din ng malalaking niyugan. Habang si Danny naman imbis magtitiis sa pagsasaka sa mga niyog, bagkus ay bumaba siya ng bayan upang makipagsapalaran sa bayan. Pagbaba niya ng bayan noon, hindi naging madali sa kanya ang humanap ng trabaho. Kung kaya't sa araw ng iyon ng kanyang pagbaba, tanging kabiguan lamang ang kanyang sinapit. Pagtalikod ng araw sa kalupaan, pinili na lang niyang matulog sa tubuhan. Gawa ng kapag sa plaza siyang matutulog, ay hindi siya ligtas doon. Ayon pa sa kanya, mas piliin pa niyang matulog sa tubuhan kaysa sa plaza. Ayon pa sa kanya, at baka siya'y pagtripan doon. Hindi niya alintana ang panganib na matulog doon sa tubuhan, na kahit alam niya may mga ligaw na hayop doon, na anong oras ay pwede siyang kagatin. Pagsapit ng bukang liwayway, agad na siyang bumang at dala-dala niya ang kanyang bag na naglalaman ng kanyang mga gamit. Tumungo na muna siya sa isang malaking ilog at naligo upang maglinis ng kanyang katawan. Nang matapos na siyang maligo sa ilog na yon, agad na niyang binagtas ang daan papuntang palengke. Halos magpaikot-ikot sa bayan ng kalahating araw, subalit sa kasamaang palad, kita ng kanyang pag-a-applyan ng trabaho. Kung kaya't pagsapit ng alas 12 ng tanghali, napagdesisyonan niya na gastusin na muna ang kakarumpot niyang barya na dala-dala. Bumili siya ng mga ilang tinapay. Habang nakaupo noon si Danilo sa waiting shed, kumain na siya noon ng kanyang nabibiling tinapay. Habang nakaupo siya doon, hindi niya alam na mayroon na palang nakapansin sa kanya. Isa yung lalaki. Nilapitan siya nito at nagwika ng, "Dok, parang kanina ka pa dyan ah. May inantay ka ba?" Sumagot naman si Danny dito ng, "Hindi po, wala pa akong inaantay, Manong. Naghahanap po ako ng mapapasukan trabaho eh. Ang totoo nga po, kahapon pa akong umaga naririto sa bayan. Pero sa kasamang palad, wala pong may gustong tumanggap sa akin ng trabaho." Wika dito ni Danny. Nagulat ang lalaki sa kanyang mga sinabi. Tinanong siya ng lalaki kung saan siya nanggaling. Nang mailahad na niya ang lahat sa lalaki, ganun na lang ang pagkaawa nito sa kanya. Kung kaya't dinala siya sa bahay ng lalaking yun at pinakain. Pagkatapos niyang kumain, labis na labis ang kanyang pasasalamat dito. "Manong, salamat nga pala sa pagkain na inihain niyo sa akin. Gutom na talaga ako eh. Kagabi pa nga ako hindi kumakain eh." Gawa na sasabihin pa sana niya ang lahat dito, subalit pinutol na ito ng lalaki na nagsasabi ng, Ops, tama na. Naiiyak na ako sa iyo eh. Ba't ka ba tumungo ng bayan na hindi sapat ang pera mo para makapaghanap ng trabaho dito? O siya, ipapasok kita sa kapatid kong naghahanap ng trabahador doon sa Manukan. Wika ng lalaki. Grabing pasasalamat ni Danilo sa lalaking yun dahil sa tulong nito sa kanya. May pamilya rin ang lalaking yun, pero masasabi mo talagang ang babait ng pamilyang yun. Noong araw na yon, nung mismong gabi din, ay inihatid siya ng lalaki na nagngangalang Rinso. Inihatid siya sa kapatid nito na nangangailangan ng trabahador. Habang sila'y papalapit sa bahay ng kapatid nito, nang sila'y nakasakay sa isang motor, nadapo na nga sila sa pamamahay ng kapatid nito. Sa
saka hindi kalayuan ang bahay noon, makikita mo ang napakalawak na manukan. Pagbaba nila sa motor ni Manong Renzo, meron namang isang lalaking sumalubong sa kanila. "Oh, Kuya Renzo, ikaw pala. Napadalaw ka ata ngayon ah. Teka, kasama mo yung batang to?" Wika ng lalaki. "Armando, dinala ko yan dito, di ba sabi mo sa akin? Nakulang yung tauhan mo." Wika ni Tatay Renzo. "Armando, sana tanggapin mo yung batang yan. Nung isang araw pa yan paikot-ikot sa bayan. Armando, nanggaling pa yan sa bundok." "Ah, ganun ba, Manong? Sige, pumasok na muna kayo." Pagpasok nila sa gitnang pamamahay ng lalaki, dumiritso na sila sa bahay nito. Tinanggap naman si Danny ng buo ng mga tao doon. Sa gabing din yun, sinabi na ni Mang Armando kay Danny tungkol sa magiging trabaho nito. "Danny, ang trabaho mo pala ay magpakain ng mga manok dito." Wika ng lalaki. Sir Armando, saan nga pala ang manukan na sinasabi nyo? Wala kasi akong nakita eh." Wika dito ni Danny. "Bukas na kita ihatid doon sa farm. Danny, bale ngayong gabi dito ka muna matutulog sa pamamahay ko." "O ano Danny, ano? Okay ka na ba dito? Uuwi pa ako sa pinanggalingan natin kanina. Hinahanap na ako ng pamilya ko. Pero huwag kang mag-alala. Paminsan-minsan, dadalawin kita dito. Huwag kang matatakot. Mababait ang mga tao dito. Basta magpapakabait ka lang lagi dito ha. O siya, alis na ako." Nagpasalamat naman si Danny dito. At umalis na nga ang lalaki na medyo may katandaan na rin. Pagsapit ng umagang yon, dinala na nga si Danny sa farm na pagmamay-ari nito. Pinadala na rin sa kanya ang kanyang mga gamit dahil doon na siya mamamalagi sa farm ng lalaki. Pagdating nila sa manukan ng lalaki, sinalubong naman sila sa magiging kasama ni Danny. "Danny, sila ang magiging makakasama mo dito. Si Rex, Boboy, Kaloy at Jojo. Rex, mamaya dalhin mo tong si Danny sa magiging kwarto niya. Kayo na ang bahala na magturo sa kanyang gawain dito." Sabi dito ng may-ari. Makalipas ang mga oras, nagpaalam na nga ang kanilang amo na ito'y uuwi na muna. Marami pa umanong gagawin ito. Nang makapagbihis na nga itong si Danny, itinuro na nga sa kanila ni Rex ang magiging trabaho niya doon sa farm. Ayon pa kay Danny, medyo malawak din ang manukan na yon. Dahil sa tansyan ang lapad nito, nasa 2 hektarya din yon, na puro mga manok panabong na nakatali. At sa bandang gilid nito, andito yung mga inahin na nakakulong kasama ang mga bagong walay na sisiw. Makalipas ang ilang mga araw, hindi naman nahirapang makisama sa mga tao doon si Ani. Mga mababait nga ang mga tao doon. Gawa ng galing din yun sa bundok. Si Rex din ang pinakamatagal doon kung kaya't ito ang nagiging katiwala nila Mang Armando. Habang sila'y nagpapahinga sa ilalim ng puno ng mangga, nag-usap-usap sila Danny at Rex at kasama ang mga iba pa nitong mga kasama. "Danny, gusto mo bang tumikim ng mga manok dito?" Wika dito ni Rex. Sumagot naman dito si Danny ng, "Paano tikman pre?" Nagtawanan lang ang apat niyang kasama na para bang nagpapahiwatig na hindi niya naintindihan ang ibig sabihin nito. "Pare, alam mo libre lang kumatay ng manok dito. Basta't babaeng manok lang ang kakainin mo. Itong si Kaloy, sawang-sawa nga to sa manok dito eh.
Binigay na ni Boss Armando ang mga sobrang babaeng manok dito. Yung hindi na pasok sa kanyang gawing materyales. Yan ang tawag dyan, pre. Materyales. Sabay tawanan ng apat. Kayo bahala, pre. Basta di tayo mapapagalitan dyan, ha? Wika dito ni Dani. Oo, pre, ako bahala. Kaya naman agad nang nagdakip ng manok sila Jojo at kinatay nila ito at ginawa itong tinula. Tuwang-tuwa noon si Dani. Gawa nang dito pa siya makakakain ng maraming manok. Habang kumakain sila, nagsalita si Rex dito ng, "Alam mo, Dani, huwag ka lang mahiya sa amin. Ako bahala sa'yo dito. Palaging isda at karne ang kinakain namin. Sawang-sawa na nga kami sa manok eh. Sa katagalan mong kumain ng manok, yung bibig mo parang amoy ipot na ng manok eh." Sabay tawanan ng kanyang mga kasama. Pero pare, ito paalala ko sa'yo ha. Huwag kang gagalaw dito ng lalaking manok. Mahal na mahal ni Boss Armando yan. Dahil kapag ginawa mo yan, siguradong talsi ka dito. Alam mo pre, yung mga manok dito papapisa pa lang, nakalista na yan. At saka, ang mamahal ng mga manok na yan, pre. Ganun ba, pre? Ngayon ko lang nalaman eh. Sagot naman dito ni Dani. At hindi lang yan, pre. Alam mo yung mga lahi ng mga manok na yan? Kung hindi ka maniniwala, pre, tutungo pa yan si boss ng ibang bansa para lang makakuha ng ganyang lahi na manok. Kaya't ang mamahal ng mga manok na yan. Oo man kung isipin, pre, pero yung halaga ng mga manok na yan, libo-libo. Wika dito ni Kaloy. At doon nalaman lahat ni Dani tungkol sa kanilang magiging trabaho. Makalipas ang 3 buwan, yung dating katawan ni Dani na patpatin ay naging matipuno. Gawa ng sakto sila sa kain doon. At palagi din siyang inaaya na mag-gym sa loob ng farm. Sinadya iyon ng kanyang amo na maglagay doon ng gyman para naman hindi sila maburyong sa loob ng farm. Palagi din siyang dinalaw ni Manong Renzo sa farm na halos 3 beses sa isang buwan. Buwan-buwan din ay bumaba ang kanyang ama upang makapanghingi ng konting salapi kay Dani. Magamat kalahati lang sa sahod ni Dani ang hinihingi ng kanyang ama, ibinigay na niya ang buo. Gawa ng ramdam talaga niya ang hirap sa bundok nung kasama pa niya ang kanyang mga kapatid at mga magulang. Pare, ang swerte talaga ng magulang mo sa'yo eh. Dahil mayroon silang anak na gaya mo. Biruin mo yun. Halos lahat ng sahod mo ibinigay mo sa tatay mo, pre. Wika ni Rex dito. Oo nga, pre. Pero mas okay na rin yun para naman makakain sila ng maayos doon. Dahil nung nasa bundok pa ako nakatira, halos araw-araw gulay lang kinakain namin doon. Minsan kamuting kahoy lang at niyog ang aming kinakain sa isang linggo. Nang laki naman ang mga mata ng kanyang kasama sa mga sinabi ni Dani dito. Habang sila'y nag-uusap, nabanggit ni Rex kay Dani na isama siya nila Rex. Natutungo sila sa sabungan. Sila umano ang napili ng kanyang amo na dalhin doon sa sabungan na yon. Gawa ng si Rex lang at Dani ang talagang mahilig sa manok. Dahil napapansin yon ng kanilang amo na kapag wala na silang gawain sa farm, ay puro manok lang ang nasa bibig ng mga ito. Kung hindi nyo na itatanong, hindi naman talaga mahilig sa manok itong si Dani. Subalit nagbago ang pananaw nito nang makasama niya itong si Rex. Panahimas yon ng mga manok doon kapag tanghaling tapat. Makalipas ang ilang mga araw, sumapit na nga ang araw ng linggo kung saan magkaroon na ng tupada. Ayon pa kay Dani, mapadirbi man o baryo-baryong sabong ay laging present ang kanyang amo dito.
Gawa na ang mga manok ng kanyang amo ay mga palaban. Gawa ng kahit mamamatay na yun sa dami ng tama, pero ipapanalo talaga nito ang pusta mo rito. Dahil kapag kahit napuruhan ang manok ng kanyang amo, hindi yun magpakamatay sa loob ng ruwida. Talagang lalaban talaga yun sa pustahan. Ayon pa kay Danny, bago itakdang isabong ang mga manok ng kanyang amo. Grabing gamot at injik ang isinaksak dito, kaya naman sa oras ng labanan ay hinding-hindi yun basta-basta mamamatay. Grabing pamamayagpag ng kanyang amo sa larangan ng sabong. Isang araw, nung isinama si Danny ng kanyang amo sa baryo-baryong sabong, kasama rin nila dito si Rex, na pinakamatalik na kaibigan ni Danny. Pabang sa part 2.